Hello mga kabataang makabayan! Welcome sa Araling Panlipunan with Ma'am Ivy, ang inyong digital classroom para sa mas makabuluhan at makulay na pag-aaral ng Araling Panlipunan. Handa na ba kayo? Tara na at simulan ang ating paglalakbay. Pag-aaralan natin ang nakaraan para sa mas maliwanag na kinabukasan. Welcome mga ka-AP sa ating Throwback Thursday, pero mas intense kasi babalik tayo 1,000 taon ago. Tara, silipin natin ang OG island life ng mga Minoan sa Crete. Hindi lang sila basta-basta, mga trendsetter sila pagdating sa art, trade at engineering. So sit back, open your notes, and let's vibe with the ancients. Ito ang hashtag Minoan Mode Activated and Island Life Goals. Okay mga besh, eto ang targets natin today. Malaman ang buhay at kultura ng Minoan. Ma-appreciate ang sining at kalakalan nila. At syempre, makagawa ng infographic na wow. So game na kayo? Tara na, focus tayo. Ito ang goals natin today. Alright class, please repeat after me. Kasanayang pampagkatuto. Nasusuri ang kalagayang heograpikal ng mga sinaunang kabihasnan sa Asya at iba pang bahagi ng daigdig. Mga layunin. A. Natutukoy ang mga katangian ng kabihasnang Minoan batay sa heograpiya at kultura. B. Naipapakita ang pagpapahalaga sa kontribusyon ng mga Minoan sa sining at kalakalan. C. Nakakagawa ng infographic tungkol sa mga ambag ng kabihasnang Minoan. Alright, very good class. Next slide na tayo. Let's go mga besh. Quick throwback muna tayo sa mga natutunan natin. Easy lang to, pero dapat pang level up ang sagot. Ready na ba kayo? Let's flex that brain power. It's review time. I-level up mo na yan. Alright class, let's hear some thoughts. Mochi, ikaw kaya? Kung ikaw ay nakatira sa isang isla na napapalibutan ng dagat, paano ka mabubuhay at ano ang maipagpapalit o maibebenta mo sa ibang lugar? Ma'am, kapag nasa island po ako, mag-aalaga ako ng mga isda at mangunguha ng mga shellfish. Ibebenta ko yung huli ko sa mga karatig na lugar. Baka mag-trade din ako ng mga pearls o kaya mga seaweed for rice or tools. Parang Minoan din po. Madiskarte dapat para mabuhay. Oh, very good. Okay, ang galing-galing naman ni Mochi. Sige na, let's go to another slide. So, warm-up time is over. It's time to slay this lesson. Ihanda na ang utak, papel at puso kasi magsisimula na ang ating Minoan journey. Kaya naman, game na besh, simulan natin to. Narito na tayo sa ating tama o mali activity. Babasahin ko at sasagutin ninyo kung tama ito o mali. Are you ready? Ang palasyo ng Knossos ay isang maliit na bahay para sa magsasaka. Tama o mali? Bibigyan ko kayo ng 5 seconds to answer. Ang tamang sagot ay mali.
Ang palasyo ng Knossos ay isang malaking palasyo na nagsilbing sentro ng politika, relihiyon, at ekonomiya ng kabihasnang Minoan. Tama o mali? Ang labyrinth ay isang lugar na maraming daanan na parang maze. You've got 5 seconds to answer. Ready? Alright, and the correct answer is tama. Tama o mali? Ang Linear A ay sistema ng pagsusulat na lubos na nauunawaan ngayon. 5 seconds to answer. Go! Ang tamang sagot ay mali. Ang Linear A ay hindi pa lubos na nauunawaan hanggang ngayon at nananatiling misteryoso sa mga iskolar. Next slide. Tama o mali? Sistemang irigasyon ang ginagamit upang hatiran ng tubig ang mga pananim. 5 seconds. The correct answer is tama. Tama o mali? Ang fresco painting ay ginagawa sa tuyo at matigas na pader gamit ang lapis. 5 seconds. The right answer is mali. Ang fresco painting ay ginagawa sa basang pader gamit ang natural na pintura, hindi lapis, upang maging bahagi ito ng mismong dingding. Tama o mali? Kalakalan ang tawag sa pagbili at pagbenta ng produkto sa ibang lugar. 5 seconds. The correct answer is tama. Tama o mali? Ang kabihasnang Minoan ay hindi nakikipagkalakalan kaya't hindi umunlad. 5 seconds to answer. Go! Ang tamang sagot ay mali. Kasi ang kabihasnang Minoan ay aktibong nakikipagkalakalan at ito ang isa sa dahilan kung bakit sila umunlad. Let's explore! Tara, alamin natin to ng mas malalim. Kabihasnang Minoan. Ang Minoan ay nasa isla ng Crete sa Aegean Sea. May mayabong na lupa at magandang klima para sa agrikultura. O di ba mga anak? Parang sa Roblox Grow a Garden lang yan. Sa isla ng Crete, parang naka-OP ang nature settings. At perfect ito sa weather. Tapos, super fertile ng lupa. Kaya kung magtatanim ka ng carrots o wheat sa game, mabilis silang lumalago. Ganon din ang buhay ng mga Minoan. Kaya masagana ang harvest, kaya nilang makipagpalitan ng goods at umunlad ang kabihasnan nila. Parang naka-unlock sila ng bonus level dahil sa ganda ng environment. Ang Crete ay isang malaking isla sa Mediterranean Sea. Bahagi ng rutang pangkalakalan sa Aegean Sea. Alright mga anak, parang server ang Crete noon. Ito ang trade sa ancient times. Nasa gitna kasi sila ng ruta, kaya ang daming dumadaan. Parang sa Roblox Trade Plaza, ganon. Kaya naman, ang Minoan ay laging booked and busy sa kalakalan.
Sige nga, kung ang Crete ay Roblox server ng trading noon, anong item o produkto kaya ang i-offer mo para maraming makipag-trade sa'yo? Makikita ito sa pulo ng Crete, partikular sa mga sentro tulad ng Knossos, Phaistos, Malia at Zakros. O mga Lods, ito ang mga main cities ng Minoan. Parang spawn points kung nasaan nangyayari ang lahat ng big events. Dito, umiikot ang kanilang kabuhayan, kultura at power moves. Knossos, parang capital city. And the rest, busy din sa trade at art. Ang sabi dito, ang kabihas ng Minoan ay may matabang lupa at mainam na klima kaya umunlad ang agrikultura. O mga besh, parang naka-pro mode ang farming nila dahil sobrang yaman ng lupa at perfect ang weather. Lahat ng tanim, boom na boom ang tubo. Kaya, sila ay food secure at may extra pang trade. Grabe, parang grow a garden sa Roblox pero in real life. Kilala ang palasyo ng Knossos, isang palasyong may labyrinth o maze. So, imagine ninyo to, isang napakalaki ng palace na parang maze. Parang naka-escape room in real life ang mga Minoan dito. Ang palasyo ng Knossos, ang heart ng kultura at power. Combo ang art, politics at mystery. Kung ikaw ay mawawala sa labyrinth ng Knossos, anong Roblox gear ang dadalhin mo para makalabas? Palasyo ng Knossos. Ito ang pinakamalaking palasyo sa Crete noong panahon ng mga Minoan. So let's think about it. Parang castle ng king sa Minecraft o tycoon sa Roblox. Super laki ng palasyo ng Knossos. Parang city siya sa loob. Dito naman umiikot ang politics, rituals, storage, lahat nandoon na. Gumamit sila ng linear A na sistema ng pagsusulat at hindi pa rin lubos na nauunawaan ito. Okay class, ang Minoan ay may secret code vibes. Tingnan niyo yung nasa picture. Ang tawag dito ay linear A na hanggang ngayon hindi pa rin fully decoded. Parang ancient version ng encrypted chat. Sila ng mysterious pero matalino. Ang kabihas ng Minoan ay may malawak na sistema ng irigasyon, imbakan ng pagkain, at kanal para sa tubig. Legit smart ang Minoans mga besh. May irrigation system sila para sa taniman. Storage to para sa food at water canals para laging may daloy ang tubig. Sila ang OG city builders at naglalaro ng SimCity pero totoo. Fresco painting. Ito ay isang uri ng sining kung saan ipinipinta ang larawan sa basa o sariwang plaster sa pader. O mga lods, ito ang OG wall art ng mga Minoan. Introducing the fresco painting. Hindi yan basta drawing lang. Pinipinta nila sa basa pang pader. Kaya, habang tumitigas yung wall, kasama na ang art. Ito yung parang permanent sticker na sobrang artsy. Sarap i-display sa Blacksburg House, di ba? Tingnang mabuti ang nasa larawan. Ito ang example ng kalakalan at ekonomiya. Sila ay nakikipagkalakalan sa Egypt, Cyprus, at iba pang bahagi ng Mediterranean. So, ang Minoan? Certified trader yan. Parang nakasubscribe sila sa trade hub ng ancient world. May deal sa Egypt, Cyprus at iba pa. Sila na ang OG online seller, pero gamit ang bangka at skills sa pakikipagkalakalan.
kung ikaw ay Minoan merchant, anong produkto ang ibebenta mo para trending ka sa trade route? Sige nga. Let's talk about pagbagsak ng kabihasnang Minoan. Nasira ang mga palasyo tinatayang taong circa 1450 or bago pinanganak si Kristo. At kahit may konting Minoan vibes na natira, eventually, nag-fade out na rin sila. Para silang nag-overrun sa Mycenaean. Game over, pero ang legacy nila buhay pa rin hanggang ngayon. Alright mga beshi, lecture time off muna tayo. It's your time to shine, kaya gamitin ang inyong creativity, team skills at Minoan vibes. Hashtag, galingan mo lods. Kaya naman, let's G, hands-on muna tayo. Narito ang pangkatang gawain. Gumuhit o gumawa ng infographic tungkol sa palasyo ng Knossos, fresco painting, o sistemang irigasyon. Let's go mga artista ng klase! Pili lang, gusto mo bang i-drawing ang maze ng Knossos? O kaya naman i-recreate ang fresco na pang IG feed? Or di kaya, i-layout ang irigasyon na pang farm tycoon? Gamitin ang utak at creativity. Basta, Minoan inspired, pasok yan. Good luck! So, tapos na ba kayo sa drawing? Oras na para i-show off ang inyong kaalaman. Let's test kung gaano niyo talaga na-absorb ang Minoan energy. Huwag kabahan, practice lang to. Pero dapat, all out pa rin. Let's lay this review, one answer at a time. Paano makakatulong ang matatag na agrikultura at kalakalan sa pag-unlad ng isang pamayanan? Let's hear from Mochi. Ma'am, para po sa akin, malaking tulong talaga ang agrikultura at kalakalan. Kapag po may stable na pagkain ng community, hindi sila magugutom. Kaya focus sila sa ibang bagay like trade, art, or science. Tapos kung may kalakalan, nagkakaroon pa tayo ng exchange na goods at ideas. Parang sa Roblox, ma'am. Kung may tanim kang wheat at ako may kahoy, magte-trade tayo. Panalo tayong dalawa. So, sa totoong buhay, ganun din. Pag nagtulungan at nagpalitan, umuunlad ang buong pamayanan. Alright, very good, Mochi. So next, tanong naman tayo. Okay, class. It's time to check kung gaano katindi ang na-retain nating Minoan knowledge. Hindi to pa-stress ha? Chill pero focused. Kaya naman, i-ready ang papel, lapis at confidence. Let's flex those history brains. Minoan quiz mode activated. Good luck!